As we declare your name, Lord Jesus, as the only name saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory. Let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship, as we worship, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray too far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory. Let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship, oh yes, as we worship, as we worship, we lift our hands and we Hello, good worship evening, you, Lord. Brad Rodrigo. As we worship, sweet Lord, as we worship you, come and fill our house with your glory. As we worship, oh, we welcome you here. As we worship you, oh yes,
Okay, so magandang gabi sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa. Tayo muli ay nagsama-sama upang patuloy na ibukas ang ating pong kaisipan na mapag-unawaan ang bawat mga katotohanan na ito po ay ating pong mapag-aaralan ngayong gabi. Kaya po, buksan po natin ang ating mga limitasyon at lumabas po tayo sa ating limitasyon upang lahat ng mga katotohanan na ito po ay mapagdili-dili natin upang maunawaan po natin para sa ating pong paglalakbay matagumpay natin na matawid ang daigdig na ito hanggang sa huling panahon. Kaya po, magandang araw po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Basahin ko po doon sa 2 Corinthians chapter 3, verse 13 hanggang 16. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil, untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Father, thank you for this day that you have given us, Lord, that sa bukas na pintuan, Panginoon, ng kalangitan na patuloy kami malaya to enter in as one together into thy holy presence, O God Almighty. Salamat po, Panginoon, even the presence of all your heavenly host, upang patuloy, Panginoon, na samahan kami at protektahan from every onslaught of the enemies. At lahat ng mga salita at mga kataga na ito'y mahayag, Panginoon, dalangin ko po na ito'y manunuot po sa kalamnan ng lahat ng mga makakarinig na ito, O Diyos, ay patuloy na magbigay sa kanila ng kaunawaan, Panginoon, hinggil sa mga katotohanan na dapat po namin yakapin, dapat po namin ipaglaban sa aming buhay habang kami po ay naglalakbay sa daigdig na ito. Panginoon, salamat po, your holy presence, Lord God Almighty. Thank you so much, even, Lord, sa patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon na hinggil po the reality of our victor's life in Christ. So, napakalaga po na malaman po natin yung buhay na tagumpay kay Kristo dahil bakit kailangan na may tagumpay? Dahil sa dinami-dami po ng mga naririnig, mga turo na ito'y naglipana sa daigdig na ito, naririnig sa mga social media, sa lahat ng mga online, ay iba-iba po ang mga naririnig po natin na di natin na malaman kung tayo po ay tagumpay nga o tayo po ay nananatiling biktima. So, kung hindi natin alam, ay ang akala natin na kapag namatay na tayo physically, ay sa langit na pupunta, gaya ng maraming mga tao na namamatay at sasabihin na salamat dahil nagpahinga na at pumunta na sa langit. So, ito po ay isang bagay na wala pong kasiguruhan. Dahil kung alam natin ang katotohanan, dito po ang magdadala sa atin na may kasiguruhan sa ating pong paglalakbay na tayo nga ay tagumpay sa ating pong patuloy na paglilingkod sa kaharian ng Diyos, paglilingkod sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya po dapat po natin maunawaan na dahil sa dinami-dami ng mga turo, lalo na patuloy na itinuturo, lalo na kung ang pinag-uusapan, kalakip ng pag-uusapan ay mga proyekto, mga kayamanan, mga trabaho,
ay ito ay napakarami po ang yumayakap nito. At sasabihin nila na kapag ito ay maraming nagtagumpay yung kanilang pinag-uusapan na proyekto at mga business, mga bagay na kanilang ginagawa, ay sasabihin, salamat Panginoon dahil pinagpala mo ako. So, ibig pong sabihin na totoo po na ang Diyos ay nagkakaloob po, pero hindi po dahil sa pangako niya sa Israel, kundi dahil doon sa favor na nakabukas para sa atin dahil sa tagumpay ng ating buhay kay Kristo. Kaya po mahalaga po dahil lahat ng bagay na nakakamtan po natin ay alam natin na ito ay nanggaling sa pabor ng Diyos at hindi po sa mundong ito na ito'y maglilihis sa atin sa ating landas upang tayo ay lalo lang maligaw sa daigdig na ito. Kaya kailangan pong maunawaan po natin dahil kung titingnan po natin na nung unang panahon paglikha ng Diyos sa tao, napakaganda yung layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya makikita po ninyo na kumuha siya ng alabok, ginawang katawan, tahanan ng tao, itong kaluluwa, at binigyan niya ng tao ng espiritu na ito yung pinakapuso ng tao. Na yung espiritu ay siya yung pinaka guide o nagdadala sa tao. Dahil siya lamang ang nakakakilala sa Creator. Kaya nga nung linikha ng Diyos ang tao, meron siyang direct access na nag-uusap ang Diyos sa tao because of that heart, of that spirit that God giveth to man. Kaya nga, nung nagkasala po ang ating ninuno, ay napalabas na po sila doon sa paraiso o kalangitan at nasadlak na ang tao dito sa mundong ito na kung saan si Satan na po ang nakahari. Kaya yung puso or spirit ay bumalik sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo in Romans chapter 6 na dahil sa isang tao ang kamatayan ay dumating sa buong mundo. Kaya kamatayan dahil nung wala na po ang puso at ipinanganak na po tayo rito, wala na pong direksyon ang ating tinatahak. Dahil kung titingnan po natin yung habilin ng Diyos kina Adan, nang sabi niya, huwag niyong galawin ang punong kahoy sa gitna ng halamanan. Dahil kapag ginalaw niyo yan, mamamatay kayo, siguradong mamamatay kayo, sabi niya. Dahil yung punong kahoy na yun ay nagkakalam ng mabuti at masama, good and evil, tree of good and evil. Kaso nung nagkasalan, sumuway ang ating pong ninuno, ang ating forefather na si Adan at Eva, dito na po ay nahulog ang tao sa mundong ito, lumabas sa kalangitan at nawala na po yung puso. Ipinanganak na tayo na katawan at kaluluwa na lamang. Kaya nakuha po ni Satan itong isang mahalagang bagay na ibinigay ng Diyos sa tao na ito'y magsisimbolo ng kapamahalaan. Nabantayan sana ang planet Earth bilang isang paraiso. Kaso si Satan po ang nakakuha nito. Kaya yung kaluluwa po natin ay napasailalim sa kapangyarihan ni Satan. Dahil nagmanifest po, naganap na po sa buhay ng tao, yung punong kahoy of good and evil, nagmanifesto na sa buhay ng tao. Naging doble kara na po ang tao. Kaya makikita po ninyo, di ba, bawat mga tao ay lumalaban sa kanyang batas ng kanyang katawan. Dahil nandito po nakapanahan ang kasamaan sa ating physical na buhay. Na ito yung ginamit ni Satan upang ibilanggo ang ating kaisipan at yung kaisipan po natin ay mapasailalim sa batas ng laman. Kaya magkikita po ninyo
na kahit na mabuti ang kaisipan ng tao, kahit na alam nilang masama ang pagnanakaw, nagnanakaw, di ba? Hindi dahil gusto ng tao na gawin yun, kundi dahil biktima po tayo nung ipinanganak na tayo rito sa daigdig na ito, kabahagi na tayo na biktima sa kasalanan. Kaya makikita po ninyo, naglalaban po yung good and evil, pero mas nangingibabaw yung evil kaysa good sa buhay ng tao. Pero kung titingnan po natin, ay lahat ng mga tao ay tumatangkilik sa Diyos. Kung may problema, Diyos naman ang tinatawagan. Kaya lang ang problema, dito, itong buhay po natin, noong nangingibabaw ang masama, batas ng laman, wala na pong direksyon sa ating pong paglalakbay sa ating buhay. Kundi nakapokus na lamang sa kabahalagahan ng physical na katawan na dito na naibuhos ang ating pong pagpapahalaga. Kaya dito, dumating na naituro sa atin yung pong banal na kasulatan na nung dumating ito ay ipinaalam dito na may Diyos na ito'y tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya po, marami po ang kumapit, marami po ang yumakap dito dahil sa banal na kasulatan. Pero di natin nauunawaan na yung banal na kasulatan, itong scripture, ay maganda ang intensyon nito kung ito ay nasunod lamang. Dahil itong scripture o the law that God has given to Moses, ay ito po ay law, batas ng carnal na commandments, law of carnal commandments, Hebrew chapter 7. So ulitin ko po na yung commandments ay ibinigay sa Israel for their moral discipline. Bakit? Kasi nakapabilang na sila dito sa mundong ito. Naglalakbay sila sa mundo na kinapanganakan natin na tayo'y namumuhay sa kasalanan. Kasalanan ay nasa ilalim ng batas ng laman. Law of sin and death. Kaya kinakailangan ng Diyos ay bigyan niya ang kanyang bayan ng batas na kanilang tuntunin, kalakip yung kanyang motivate sa kanila in the spirit. Kaya lamang, ang problema, sumuway sila. They betray God, yung kanilang, yung pagtitiwala ng Diyos sa kanila ay binitray nila ang Diyos. Kaya nga, paulit-ulit namin sinasabi na ito ay tumigil ang Diyos na nakausap sa kanila, wala na pong pati mga propetas. Kaya tumigil kay Malakay at from Malakay to the birth of Christ is 400 years. Kaya yung pagtigil noon, ang ginawa ng mga Paraseyo noong 150 AD, 50 BC, ay dito na po itinayo. Binuo po ng mga Paraseyo ang tradisyon na yung batas, dahil alam nila na ang batas ay dalawang bagay. Ito yung written at oral law. Kaya po, ito ay kanilang pinag-aralan. Kanila pong ininterpret ang lahat ng mga batas na ito at ito'y ginawa nilang tuntunin na ipinalaganap sa Israel, sa mga Hudyo, na ito ay kailangan na paniwalaan nila, na kailangan magpasailalim sila sa kanilang tradition using the law of God na ibinigay kay Moses. Kaya lamang kung titingnan natin ang banal na kasulatan, na nung nagkasala ang bayan ng Diyos, yung batas ay ito'y nagdala sa kanila ng sumpa. Galatians chapter 3 verse 13.
na ito'y nagdala sa kanila ng sumpa. Bakit? Dahil po sa pagsuway nila because of their unbelief. Kaya makikita po ninyo noong pong paglalakbay ni Paul, ay ito yung bumiktima na akala itong mga Hudyo, mga Jewish people, ay tumatahak sila sa tamang landas. Kaya nung natagpuan po ni Pablo ang mga Roman Christian na nandun po sa loob ng catacomb dahil nagtatago sila. Dahil takot sila sa mga, hindi nila man takot kundi tinatago nila yung kanilang pag-aaral sa mga Roman Empire, mga emperador. Kasi mga diktador, mga emperador noon sa mga Roma. Kaya pinagpapatay ang mga Roman Christian sa loob ng 400 years ay ilang milyon ang namatay sa kanila. Kahit na nasa loob sila ng catacomb. Dahil niyakap nila yung turo na kanilang akala na ito ay tama. Kaya nga, sa akala nila ay tagumpay sila nung ipaglaban nila ito. About the law of Moses. Yun yung pag-aakala nila. Kaya ito po ay di nila alam na yung alam nila na tagumpay sila, hindi kundi biktima pa rin sila. Nabiktima na nga sila at muling nabiktima pa dahil doon sa tradisyon na ito'y ito po ay ini-enforce ng mga Roma na kailangan pong sundin. Ang mga Pariseo, mga Sadducees, mga Escribas, at mga Sanhedrin. Kaya di nila alam na they are still victim. Kaya ito yung sinabi ni Pablo sa kanila nung natagpuan niya ito sa mga catacomb. Noong naglalakbay si Pablo, na ang sabi po ni Pablo na but their minds were blinded for until this day. Patapos na pong nagpunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, nakaakyat na po sa kalangitan at bumaba na po siya in order that He may enthrone Himself in our mortal being. Kaya nga lamang itong mga Israelitas nung dumating yung panahon na sila ay ma-regenerate o ma-restore in the kingdom of God, ay hindi nila nakita ito. Dahil ang sabi po ni Pablo, but their minds were blinded for until this day, umpisan ko sa 13, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. In the cross of Calvary, dito po inabulis ng Panginoon yung batas. Yung sabi niya doon sa Ephesians chapter 3 verse 15 that He abolished the enmity, in His flesh the enmity, even the law of commandments contained ordinances. So, di nila alam na yung pagkikinig nila sa mga turo ng mga Pariseo, yung tradisyon hinggil sa batas, ay ito ay bumulag sa kanila. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, anong sabi niya? Na kayo ay mga bulag. At kung akayin ninyo ang kapwa nyo bulag, saan kayo tutungo kundi mahulog sa bangin? Kaya anong sabi ng Panginoon? Although they are perfect teacher of the law. Kung tutuusin talagang yung law na ito na itinuturo, ito po yung theological tradition. They are perfect teacher of the theological tradition. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang ama ninyo ay ang demonyo. Hindi po ako nagsasabi. Ang nagsasabi ang Panginoong Hesus. In John chapter 6,
Kaya anong sabi ng Panginoon? Mag-ingat kayo sa mga Paraseyo. Mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Paraseyo. Libadura ito yung mga doktrina na ito ay kanilang binuo na ininterpret nila yung law by their own interpretation. Pero kung titingnan po natin, yung sinabi po ni Pedro in 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, knowing this first, sabi niya, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ibig pong sabihin na yung supposed to be noong ibigay ng Diyos yung batas through the prophets, dapat yun ay right there and then nakita na sana ng Diyos na sila ay lumalakad dito. Kaya nga sila nagkasala. At ito ay matagal na panahon at binalikan ito pagkatapos ininterpret at iginawan ng turo na ito yung sinatawag na theological tradition. Kaya nga kung sino yung tumataglay nito, they are a traditional theologians, ang tawag doon. Anong sabi po ni Pablo about itong mga turo na ito, na ang sabi po niya, but their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away. In the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. So makita natin na yung pagkakabuklat ng Old Testament, dahil yung Old Testament is the dispensation of law. Pero sinabi sa Romans chapter 10 that Christ is the end of the law. Because when Jesus Christ napunta in the cross of Calvary, nabuhay at umakyat sa langit at bumaba siya in the person of the living Christ, ay ibig pong sabihin na hindi na po dispensation of law. It is the dispensation of grace. Ibig pong sabihin dispensation of grace, ito na yung panahon na kung saan ibinukas ng Diyos ang pintuan ng kalangitan upang dalhin na niya ang isang elemento na ito ay magdadala sa tao na yung kanilang direct access to God ay maibalik. Which is the Holy Ghost, the grace of God. Yun ang hindi nakita ng marami hanggang ngayon. Dahil ang dami-dami kung titingnan po natin na yung bumulag sa Israel na mga turo na ito'y sinasabi po ni Pablo nang sabi niya, but even into this day when Moses is read, the veil is upon their heart. So ito pa rin yung itinuturo na ito'y dinala ng mga Roma pagkatapos si Martin Luther siya po ay isang pare in Rome nung na-establish ng Roma nung year 30 AD, yung Roman Universal Church, kasi universal, kaya Catholic, ang Greek word ng universal is Catholicos, kaya Roman Catholic Church. Kaya noong na-establish po ito, ay dito na po naging pare si Martin Luther. Si Martin Luther is a theological tradition professor doon sa Roma. Kaya lang doon sa reform na ginawa niya na nagkaroon ng protesta na laban sa Roma dahil yung mga pagsisisi ay hindi dapat sa pare, kundi dapat direct to God. Kaya in-excommunicate siya ng Roman Catholic. Pinalabas siya. Kaya doon sa paglabas niya, kasama sila, John Calvin, ay
ng Canada ay ipinagpatuloy nila na itinuro about the theological tradition na ito'y dumating, ulit-ulitin ko ito, na ito'y dumating noong 19th century kay Mr. Moody at si Mr. Simpson. Si Mr. Moody siya po ay isang evangelista ng theological tradition in North America. Kaya makikita po ninyo sa ating mga Pilipino, nung dumating ang lahat ng ito, niyakap natin dahil sa akala ito'y dito tayo magtatagumpay. Pero di natin alam na tayo ay nananatiling biktima. Kaya kung mga dayuhan ang dumarating, nanggaling lahat ito, kaya makikita ninyo, bakit ang Pilipino ayaw makinig sa kanyang kapwa Pilipino na nag-e-excel into the highest dimension of God's calling? Bakit ayaw nilang pakinggan? Dahil ang kanilang pinapakinggan ay yung mga dayuhan na ito'y nagdala sa atin, sa ating bansa ng katuruan, ng akala, dito tayo magtatagumpay, pero ito ay lalo lang nagdiin sa atin upang tayo'y maging bulag. Kagaya ng mga Israelitas. Kaya kinakailangan maunawaan po natin. Hindi dahil na mabasa mo ang banal na kasulatan from Genesis to Revelation. Dahil ang turo po ng theological tradition, yung Biblia ay yun yung salita ng Diyos. Pero alam nila na ang Biblia ay nahati sa dalawa, Logos at saka Rema. Logos ay yun po yung subject matter. It is a written word. It is the scripture. Ito yung Old Testament. Pero when Christ came, siya na po yung nagpupulfill about the law and the prophets na hindi naganap ng kanyang bayan. Siya na po nagpagsasakatuparan. Kaya po, Rema ay ito po yung action through the utterance. Kung ano yung sinasabi mo, yun yung nakikita sa katawan mo. Because the letter ay pumapatay, sabi ni Pablo, pero the Spirit giveth life. Ibig pong sabihin, hindi na po sa tabletas ng bato na iukit ang mga epistles ni Kristo or the law, but it is engraved into your heart. Kung minsan din natin naiintindihan yung puso kasi. Yung puso po ito yung dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay bumaba. He descended from heaven bilang si Kristo, the Son of the living God. The purpose of kanyang pagbaba to enthrone himself in our mortal being, Matthew chapter 25 verse 31. At dala-dala niya yung puso na wala sa atin. Na ito yung grace, the word of faith, the word of reconciliation, upang punuan ang tao ng kanyang kakulangan. Na nung nahulog tayo ng ating ninuno, kaluluwa at katawan na lang naiwan. Kaya yung scripture na itinuturo ng mga theologians, theological tradition, maganda yan. Dahil ito ay nag-uumpisa na maitaas yung moral discipline ng tao. Moral values. Kaya lang ang problema, na bilanggo ang mga tao sa pagtuturo o pakikinig about the scripture. At hindi na nila natagpuan the risen Christ. Pero ang natagpuan nila, the written Christ. Kaya makikita ninyo kung may mga magbabahagi, walang ibang ibinabahagi kundi hinahango lahat sa mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, Old Testament. Pero kung titingnan po natin bakit ko sinabi na ito ay maganda yung scripture.
Dahil ang sabi po ni Pablo, but the scripture has concluded all under sin, pati yung kanyang bayan, that the promise of by faith of Jesus Christ, nawain nyo ito that the promise by faith of Jesus Christ. Hindi po sinabi rito that the promise by faith, our faith in Christ. Hindi. Dahil kung wala kang puso, wala kang pananampalataya. Kaya darating pa lang. Because faith, Jesus Christ is the author and finisher of faith. Kaya sabi niya, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, eto na po, we were kept under the law. So ibig pong sabihin, kung wala ka pang pananampalataya, you are still under the law, yung moral discipline. Kaya maraming nagpapaligsahan sa daigdig na ito. Nagpapakitang gilas, mas marami kami. Nawawala na yung mga miyembro ni Pastor Pat. Paligsahan. Iba-ibang mga organization na itinayo, paramihan ng miyembro. Merong nangangalap sa mayayaman at meron naman doon sa mga dukha. Ganun po ang nangyari. Dahil ito ay, hindi po ito ang magdadala sa atin na tayo ay pupunta sa langit pag tayo ay namatay, kundi itinataas po yung ating moral values para labanan yung pagiging doble kara natin na masama at mabuti. Para yung kasamaan ng katawan na ito'y idinamit ni Satanas ay hindi na po mabigyan ng pagkakataon kundi yung kabutihan ng pag-iisip through the scripture. Kaya lang, ang sabi ni Pablo rito, ito yung kulang. Dahil hindi po nakita ng marami. Nagyabang na lang sila na nag-aral sila ng 10 taon sa Bible School. Ilang beses na nilang binalik-balikan ang Biblia from Genesis to Revelation. Yun yung kanila pong pinapangalandakan. Na ang sabi po ni Pablo, pasensyahan na, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. So ibig pong sabihin, maging ako, hindi ko natagpuan the risen Christ kung hindi ko nakita itong scripture. But the scripture, hindi ito yung nagdala sa akin ng kaalaman hinggil sa katotohanan, pero ito yung nagdala sa akin para matagpuan ko the risen Christ at para mai-surrender ko ang buo kong pagkatao sa Kanya at siya na po ang siyang magdala sa aking buhay. Kaya makikita po ninyo, wherefore, sabi niya, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after the faith is come, eto, pakinggan yung maigi. But after the faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So, ibig pong sabihin, na tapos na po yung scripture, na na-fulfill ni Jesus na po ang siyang sa katuparan nito. Kaya nga, ang sinasabi po ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3, na ang sabi po niya dito, for as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart, and such trust have we through Christ to Godward. So, ibig pong sabihin, na yung letter, yung batas ay pumapatay. So,
na ipanganak tayo sa daigdig na ito na biktima. At pagkatapos nung dumating sa atin yung katuruan about the scripture, akala ng marami, andun na. Kaya sabi nila, born again na tayo. Pati pagiging born again, inaangkin pa. It's only the Israel, the Jewish people, kailangan silang maborn again. Basahin nyo Romans chapter 11. Dahil tayo po ay mga wild olive tree, na ito ay kailangan maiugpong doon sa naputol na sanga. Nang sabi po ni Pablo, na huwag kayong magmalaki sa kanila, dahil kung ang Diyos ay kanyang pinutol, sabi dahil sa kanilang pagsuway, sabi niya, how much more sa inyo bilang balang na olibo? Sabi niya, pero ang Diyos ay kaya niyang, He can grafted them again. Grafted them again. Pero tayo, hindi po born again. Dahil kailangan tayo po ay mula doon sa puno ng masama, kailangan makat down tayo completely para maiugpong tayo sa ibang puno, which is Christ. Kaya kung di natin alam, akala natin, linggo-linggo nandun, nag-aaral tayo ng mga Bible study na ito ay ginawa pong centralized, na sa pag-aakala ay tagumpay na tayo, natanggap na natin the victor's life in Christ, pero di natin alam na nananatili pa rin tayong biktima, because in the reading of the Old Testament, we are under the law of sin, the sinful nature. Sinful nature. Kaya napakasaklap dahil ngayon, makikita po ninyo, ang dami po magkakaaway na mga organization. Pero sasabihin, naglilingkod sa Diyos. Pero sabihin ko po sa inyo, once na hindi natin natagpuan the risen Christ, then hindi natin hindi dumarating sa atin the faith of Christ, is still we are not serving Christ but serving Satan. Kaya makikita ninyo bakit ang daming mga gawain, bakit ginagamit ang scripture, ang mga turo na ito maging sa mga businesses. Dahil hindi alam ng tao na sa kanila pong pakikipagsabuatan sa iba't ibang mga grupo ay sila ay nananatiling biktima. Kaya nga kailangan makita po natin, are we a victims or we are a victors? Dahil ang tagumpay dito, kapatid, kapag natagpuan mo the risen Christ, then naisuko mo yung sarili mo sa Kanya, He enthroned Himself into your mortal being. Dala po yung Spirit, the Holy Ghost, na ito'y idadamit niya sa iyo, una upang maibalik your direct access to the Father. Na yun yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epesos, na ang sabi niya, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one human, so making peace, and that he might reconcile both unto God, the Jew and the Gentiles, in one body, by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, Gentile, and to them that were nigh, the Jewish people. For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Ito yung dala-dala ng the risen Christ,
upang yung tao na ito'y susuko sa kanya, maibalik yung access, direct access to God. Hindi dahil nabasa mo ang Biblia, nag-aral ka in the Bible school for 4 years, 10 years, or Doctor of Theology, Doctor of Divinity ka, you are still serving Satan because that is, yun po yung katotohanan na ang iyong itinuturo is a theological tradition. Pastor, marami namang signs and wonders na nakikita. Totoo po yun. Kaya nga mag-ingat po tayo. Dahil maging ang Panginoong Hesus ay nagsasabi in Matthew chapter 24, nang sabi niya, "For there shall arise false Christ and false prophet." Ano ba yung false Christ? Kung ang bibig mo ay nagsasabi sa katotohanan kay Kristo, pero ang buhay mo ay malayo doon sa sinasabi mo, false Christ ka. Puro kasinungalingan pa rin ang sinasabi mo. False Christ, sabi niya, "and shall show great signs and wonders, inasmuch that if it were possible, they shall deceive the very elect." So ito po yung layunin ni Satanas, para magamit ang lahat ng mga theological tradition na ito ay mag-expose ng mga katuruan na ito'y lalo lang magbibiktima sa tao. Dahil doon po sa dispensation of grace, it is no longer the operation of man. Pagka sinabi kong operation ay kaisipan, karunungan, katalinuhan ng tao. It's no longer, but it is the full operation of the Spirit of God. Kaya ang kasiguruhan nito, once you receive the Spirit from God, which is the grace of God, which is the word of faith, once you receive, dito, sabi rito, na tayo'y maging isa. Maging isa. And with one Spirit to the Father. So, ibig pong sabihin, na yung batas na taglay ni Jesus Christ para ibangon ng kanyang kaharian, ay ito po ay kalakip yung pagdadala niya sa atin yung ng kanyang grace or the Holy Ghost, na ang taglay nito is the law of love, pag-ibig. Kaya nga inuulit ko na lumaban tayo, ipaglaban natin. Dahil kapag hindi ka pa natanggap, pag dumating yung sulsol, agad-agad kang naniniwala because wala kang basihan sa iyong paglalakbay sa sinasabi mong serving the risen Christ. Yun yung problema. Kaya nga, the law of love, kung tayo po ay nakapasok lahat doon sa victor's life in Christ, we are now subject doon sa saligang batas ng Diyos, which is the law of love, the love of Christ. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung meron kang nakita sa iyong kapwa doon sa loob ng kawain at nasaktan ka, hindi ka pwedeng lumabas dahil nasaktan ka. Dahil hindi ka pwedeng lumabas dahil nagkasala yung kapatid mo, kundi dahil binabiolate mo yung saligang batas ng Diyos, the law of love. Ganon din po sa atin, sa bansa natin, di ba? Na yung bansa natin may saligang batas, na ito'y nagpapatuto na tayo'y mga kapwa, mga Pilipino. At kung may nakita ka na nakagalit mo sa loob ng bansang ito at nagrebelde ka, linabanan mo,
Ibig pong sabihin, yung saligang batas hindi ka kikilalanin na Pilipino, maliban kung ikaw ay susuko ulit at magpasailalim sa batas ng bansa. Ganon din po sa ating Panginoon. Kaya nga maliwanag po yung sinabi ng Panginoon na kung meron kang ialay sa akin, eto pag-aralan yung maigi. Kung meron kang ialay sa aking altar at maalala mo na may kabigatang kao, may problema ka sa iyong kapatid, ibaba mo muna at bumalik ka sa kanya. Makipag-reconcile. Hindi yung iniwan mo makipag-reconcile sa'yo. Ikaw ang makipag-reconcile sa kanya. At doon sa sumunod, sabi niya, agree with your adversaries. Agree with your adversaries quickly while you are yet on the way. Dahil kung hindi dadaling ka sa hukuman at yung husgado, dadaling ka sa kulungan. And you will never get out there until you pay the last penny. So ibig pong sabihin, upang muling maibalik mo yung sarili mo under the law of love, sa saligang batas ng Diyos, bumalik ka at humingi ka ng tawad. Bagamat siya'y nagkasalang nasabi mo, humingi ka ng tawad dahil iniwan mo siya at hinatulan mo sa pamamagitan ng iyong pag-iwan. Kaya aminin mo, sabi mo, nagkasala ako, patawarin mo ako, hindi dapat kitang iniwan, kundi dapat kitang sinamahan upang ikaw ay makalaya sa nakikita kong pagkakamali mo. Yun yung kingdom. Hindi yung nasaktan ka, gagawa ka ng another gawain at sasabihin, itinutuloy naman namin ang paglilingkod. Nasaan ang paglilingkod? Nasaan yung batas na ito'y kumukupkup sa lahat, na ito'y kailangan na maghari sa bawat isa? The law of love. Kaya nga mga kapatid, masisiguro lamang natin that we have that victor's life if we are, kung tayo po ay maglakbay sa daigdig na ito sa ilalim ng batas ng pag-ibig ni Kristo. Dahil alam naman natin na ang pagkamuhi, ang pagkagalit, ang pagiging chismosa, ang panghuhusga ay hindi galing sa Diyos, kay Satanas yan. Kay Satanas. Kaya po, tinawag tayo ng Diyos na pumasok sa Kanya to protect His kingdom, to protect the sovereignty of His law, the law of love. Tayo yung puprotekta, na kung dumating ang atake ni Satanas, kailangan protektahan natin, ipaglaban natin. Dahil nasisira po ang kingdom dahil sa kasasabi na kami ay lingkod ni Kristo, pero hindi pa nila natagpuan the risen Christ. They are still living in the law of Moses, the scripture. Kaya makikita nyo ngayon, napakarami na nagbubunyi about Jesus reigns celebration sa buong bansa. Pero afterwards, bumabalik sila sa kung saan sila nanggaling. Ang daming mga seminar, tuwang-tuwa yung mga nagseseminar dahil meron silang certificate. Pero kahit na may certificate, wala pa naman silang, di naman nila lubos na kilala kung sino si Kristo. Kaya ang banal na kasulatan nagpapaalam na mayroon pong risen Christ na siyang pumunta in the cross to save the whole world. Pero hindi pa na inyo kilala. Dahil once na the risen Christ ay nakapag-entron sa iyo, doon pa lamang siya magpapakilala sa iyo. At ganoon din po yung sinabi niya sa kanyang bayan. Nang sabi niya, if you continue with my word, John chapter 8, verse 31, truly you are my disciples. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya nung umakyat ang Panginoon at bumaba siya, nakapag-entro ng Panginoong Hesus, the risen Christ sa kanila, at dito nakilala nila ng lubos kung sino si Kristo.
Ganon din po sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya po kailangan po natin malaman kung ano yung pinapaniwalaan natin. Tayo ba'y manantiling biktima o tayo na ay tagumpay? Kapag tagumpay ka, ang kapayapaan ng Diyos mag-aari sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magdadala sa iyo para mahalin mo kung ano yung kaaway mo. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ingat po tayo at kailangan unawain po natin. Hindi dahil binabasa mo yung banal na kasulatan at nabasa mo lahat at nananalangin ka, hindi po yun. Dahil once na hindi mo matatagpuan the risen Christ, then wala ka pong direct access to the Father. Sayang yung mga panalangin. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na tayo po ay magreforma. We need to seek the presence of the risen Christ. Kaya sa amin ngayon na hindi namin itinuturo about Christ, pero ipinapakilala namin sa mga tao. Ipinapakilala. Pero kung ayaw nilang tanggapin yung ang pagkakakilala sa Kanya dahil doon sa kanilang napag-aralan, wala po kami magagawa. Maging sa atin lahat ngayon na nakakarinig nito. Pero tandaan po ninyo na yung theological tradition ay ito po yung bumulag sa mga Israelitas para di nila makita yung mga naabulis when Christ ay pumunta in the cross of Calvary. Kaya po, yun po lamang po at mahal ko po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan maibalik po yung direct access natin sa the Father. But sumuko ka sa Panginoong Hesus. Isuko mo yung buong katauhan mo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, those who want to come after me must deny himself. Deny ourselves is to consider our life as good as dead. Empty vessel to enter into the kingdom of Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyo lahat at ang pagpapala ng Diyos sumainyo lahat. And the favor of God, I pray that it is open for each and everyone and God is going to clothe us with all wisdom and knowledge that comes from Him. Father, we thank you for this day. I pray to bless every word that is being released today. And I pray in the name of Jesus na lahat ng mga nakarinig, I pray Lord na hindi po masayang ito, bagkus ito Panginoon ay magbigay conviction sa kanila. In order, Lord God Almighty, nakatagpuin ka at maihayag Panginoon that your gospel, O God Almighty, which is our life, yung pong buhay namin, na ito ay naiukit Panginoon, your epistles in our heart. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Magandang araw po sa inyo lahat.